Nahuli niya yung empleyado niya na nagnanakaw. So tinanggal niya agad galing sa trabaho. Pero sa dulo, pinagbayad pa rin siya ng multa bilang employer. Weird, no? Meron akong kliyente, share ko yung kwento, no? Tawagin na lang natin siyang Pau. One afternoon, tumawag si Pau sa akin. Ring, ring! Sinagot ko. Sabi ko, Pau, ang balita. Si Pau, actually, hindi nandun para mangamusta. He was there para humingi ng confirmation na tama siya, na protektado siya, na tapos na yung kaso. Kasi here's what happened. Nahuli ni Pau na yung empleyado niya nandun sa warehouse, nagnanakaw. Inataon na napadaan siya, kitang-kita niya talaga. Walang kaduda-duda, yung empleyado kumuha ng inventory without authorization. So, ang ginawa ni Pau, sinigawan, sinabi, wala ka ng trabaho, magnanakaw ka, lumayas ka rito sa kumpanya, wala ka ng trabaho, effective immediately. Tapos tumawag siya sa akin. He was expecting congratulations kasi masayang-masaya siya na ang feeling niya, naprotektahan niya yung kumpanya niya. Pero, imbis na congratulations yun, narinig niya sa akin, una kong tanong, pare, binigyan mo ba siya ng pagkakataon na magsalita? Nabigyan mo ba ng notice? Napatahimik si Pau. Sabi na, after a while, bakit pa, attorney? Huling-huli ko sa akto, nagnanakaw. Nakita ko mismo. Hindi ba dapat kapag may nakita kang mali or krimen, karapatan or responsibilidad mo na pigilan yan? Oo, sabi ko, tama naman yan. Pero, pagdating sa labor law at saka sa employer-employee relationships, may iba tayong kailangang tignan na requirements. Nabigyan mo ba ng pagkakataon na magpaliwanag? May nabigay ka bang notice? May sulat? May abiso ba bago mo tinanggal? And doon ko nakita sa mukha niya na na-realize niya mukhang may kulang nga doon sa ginawa niya. And kung saan papunta yung advice ko. Eventually, nag-file ng illegal dismissal case yung empleyado. At alam mo kung ano yung sinabi ng labor arbiter dun sa decision? Valid yung termination. Tama naman na tinanggal yung empleyado dahil sa pagnanakaw. Pero ang problema, hindi raw sumunod sa proseso yung employer. Kaya nagbayad pa rin siya ng nominal damages. Which ipapaliwanag ko in a bit para maaliwanagan kayo kung bakit gano'n ang nangyari. The sad thing is, nakahanap pa rin ng butas yung empleyado laban sa employer. So tuturuan ko kayo in this video how to understand this situation and maiwasan ninyo the same thing happening to you. If it's your first time here, hi, I'm Attorney Erwin Zagala from Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. And I've been teaching workshops and I've written a book on employee discipline. And unfortunately, paulit-ulit itong isyong to na nakikita ko. Ganito kasi yun, yung takbo ng karamihan ng employers, business owners, may valid reason ako, tapos, dahil sa valid reason na to, tapos na, pwede kong tanggalin yung empleyado. Unfortunately, hindi po. And it's good that you're watching this video kasi it allows us to dig into this topic. Ang kailangan po kasi bago tayo magtanggal ng empleyado is sumunod tayo sa due process. And the thing is, not a lot of people understand na yung due process po, dalawang level. Yung first level is tinatawag nating substantial due process. Yun yung right reason to terminate. Tamang dahilan kung bakit tatanggalin mo. Ano mga example dyan? Abandonment, gross negligence, serious misconduct, pagnanakaw, insubordination. Yung mga ganong klaseng kaso. So in this case, meron naman tayo nun. Meron tayong substantial due process. Pero kasabay ng substantial due process, meron pong kasabay yan sa nakaparallel. Ang tawag po dyan is procedural due process. Yun ang tinatawag na the right way. So, meron ka bang right reason? At did you do the termination in the right way? Ang tinatawag po dito sa sa due process na to, pagdating sa procedural, ito po yung most commonly known as the twin notice rule. Kailangan may dalawang notice at minimum na papadala. The first notice is the charge notice, or basically, pinapaalam mo sa empleyado, ano po ba yung akusasyon laban sa kanya, para pwede niyang sagutin na maayos. And this is more commonly known as the notice to explain. For some companies, they call it the show cause order or memo na nakadetail yung violations. Whatever you want to call it, ang importante po, nakalista doon na maayos yung charges. The next notice that you have to give out is, meron tayong tinatawag the notice of decision or the decision itself. So itong dalawang to, kailangan magkaakibat yan. Yan po yung nawala dun sa kaso ni Pau. Ang nangyari po sa kanya, meron lang siyang right reason,
which is yung nandito sa taas, pero yung right way, na shortcut niya kasi pinagsisisigawan lang niya dun sa warehouse floor. Dun po nagkulang yan. Okay? So, again as a recap, para po hindi makalimutan, dalawa po dapat yan sabay. Kailangan you have to win both. Pareho po dapat mapanalo yan. Right reason and the right way of doing it. Now, you might be thinking, bilang business owner, attorney, nahuli ko na sa akto, bakit ba kailangan ng proseso? Parang ako naman yung napapahirapan yan or napaparusahan. Imagine, nahuli ko nang nagnanakaw, pero ako pa rin yung dehado na kumbaga parang ang feeling mo, nakatali yung isang kamay mo sa likod eh. Gets ko yan. Naiintindihan ko yan. And hindi ko i-discount. Totoo yung pakiramdam na yan. Pero ito yung hindi nakikita ng karamihan ng mga business owners and managers. Yung procedural due process, hindi lang empleyado yung pinoprotektahan, actually pati ikaw bilang employer. Kapag sinunod mo kasi yung steps, sigurado may record ka, may evidence ka, may papeles ka. Pinapakita mo kasi na you are doing things justly or in a fair manner dahil dinadaan mo sa proseso. Kaya pag nagsampa yung empleyado mo ng kaso later on, handa ka with evidence to back up bakit ganun yung ginawa ng kumpanya. At the same time, ikaw, kung sakaling maiisip mo naman na magkaso in the future, so in this case, kunwari nagnakaw yung empleyado, the company actually has the option to file a qualified theft case against the employee. If you follow due process, the same evidence na lumabas doon would probably be the same paperwork, documentation, and evidence na lalabas dun sa qualified theft case. So it works both ways. It protects the employee and it protects the management. Okay? So pag wala kasi yun, di ba? Sayang naman eh. Panalo ka na sa rason, pero sumabit ka pa, magmumulta ka based on a violation of the employee's right to due process. Kaya po nagkakaroon ng nominal damages. Yun po yung sinasagot nun dahil na-violate mo yung procedural due process. So, hopefully, nakuha po natin lesson dito, wag laktawan yung steps. Para po sa inyo to, hindi lang para sa empleyado. Now, if you want the exact steps, the notices to send, the documentation to keep, the questions to ask, meron po tayong complete guide which I've made available in the description. We have the complete employee discipline book and workshop. Links are below. Okay, so with that, hopefully, I end the video with the lesson na protektado yung empleyado kasi fair kayo pagdating sa procedural due process, pero protektado rin yung kumpanya because you were legal. At protektado ka galing sa same situation na pinagdaanan ng kliyente kong si Pao, na na-realize niya doon na lang sa tawag na dahil kulang siya sa due process, panalo siya sa kaso, pero nagbayad pa rin siya dahil doon sa butas na yun. So if you enjoyed this video, please click like and subscribe, and I'll see you in the next one.